Okay, September 21st, Thursday. This is our daily episode. 1783, 1784, and 1785. Sa mga nagme-message po sa akin sa Messenger, sorry late ho, mamaya pa po ako makaka-reply kasi marami ho akong home service ngayon. Ito po yung mga taong may sakit na nagpapa-faith healing din po. Kasi sila yung mga nabarang, nakulam, nasumpa, nagayuma. Yung iba talaga, severe na. Kasi late na silang nagpa-ritual. Kaya, kung sa mga ano pa, parang nasa ICU. Ay, ganon. Okay, so first card, no? Ayun, magic agad. Di ba? Parang ito yung gusto natin. Meron akong sasabihin para dyan, okay? Pangalawa, clever. O, ito na ha. At pangatlo, infinite possibilities. Nagsabay-sabay sila. Ngayon, yung ano dyan, yung catch is ganito. Yung unang bumagsak is magic. 'Di ba? Yung intro ko is hindi ko masagot lahat ng ano ng tanong doon or mga appointments doon sa Messenger dahil nga sa mga sinasabi ko na mga rituals na sa faith healing na parang ICU, urgent na home service din sila eh. Ang mangyayari is, sa nagpaparitual, gusto ko lang i-grab yung opportunity dito is, kapag nagparitual ho kayo, hindi ho ito magic na kapag nagsindi tayo ng kandila, parang genie lang ang peg ko, na lalabas agad yung wish mo. Hindi. Yung magic na tinutukoy dito is nakadepende kung gaano kalakas ang tiwala mo sa Diyos, gaano kalakas ang tiwala mo sa gumagawa ng ritual para tuparin ang hinihiling mo sa buhay. Dito sinasabi magiging clever ka, 'di ba? So, sa pagiging clever, kung pagdating sa taong mahal natin, wala tayong pake kahit mangutang tayo, ibibigay natin kasi mahal natin eh, 'di ba? Kalimitan boyfriend, girlfriend, ka-live-in, kahit third party, kahit asawa, may ganito, no? Gumagawa tayo ng lahat-lahat ng paraan. Pero pagdating sa ritual sa sarili natin, ang hirap, no? Nagiging wais tayo, nagiging sigurista tayo na kailangan pagbitaw natin, may balik. May itanong ako dito. Nang nagbitaw ka ba ng maraming pera, mamamahaling bagay, at kung ano-ano pang ibinigay mo sa taong mahal mo, may kasiguraduhan ba na maging kayo hanggang dulo? Ando doon ba yung infinite possibilities na magiging masaya kayo hanggang dulo? Di ba wala? So ngayon, bakit tinitipid mo ang sarili mo para makamtan ang infinite possibilities at mga kailangan mo sa buhay? Unang magbe-benefit dyan, yung taong mahal mo, kung sakali na umunlad ka uli sa buhay mo, matanggal yung sumpa, barangkulam at gayuma, babalik sa'yo yung totoong mahal mo, magigising sa katotohanan yung nagayuma na hindi pala doon siya bagay kundi talaga sa'yo. Di ba may mga ganon? So, dito pa lang gusto kong i-emphasize sa lahat-lahat para makamtan mo ang lahat ng infinite possibilities na hinahanap mo. Maniwala ka at magtiwala ka. Kung ang pagiging wais lang din naman ang pag-uusapan, di hamak na masigurado yung ritual kaysa taong sinusugalan mo ng panahon mo, pera mo, pagkakataon, at minsan, dignidad at integridad pa. Isinusugal mo. So, bakit hindi ka susugal para sa sarili mo? Kasi kapag ikaw, nilagyan mo ng kapital ang sarili mo, sigurado maraming tao makaka-benefit. Alam mo kung bakit? Kasi mapagbigay ka eh. Matulungin ka, maawain ka. Maliban na lang kung ikaw yung tipong ng tao na madamot. No? Pero sa totoo lang, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag masyado kayong sigurista sa buhay, mabilis kayong tablan ng karma.
Dahil nung kayo ay ginawa ng Diyos, hindi naman kayo binigyan ng limit eh. Kayo ang gumawa ng limitasyon sa sarili niyo dahil sa mga maling choices sa buhay. So, dito, sinasabi, tanggapin mo ang pagbabago. You have to embrace the transformation. And by that time that you embrace the transformation of yourself, you have to be clever enough, di ba? For you to be able to have the infinite possibilities. Sa mga negosyante na yumaman, tapos nalugi, di ba? Doon mo na pagtanto sino yung nandoon sa pagkalugi mo at sino ang nawala. Kapag binigyan ka ulit ng pagkakataon, tanggapin ang yaman na nawala, minsan mahigit pa. Sa panahon na ito, magiging wise ka na, di ba? Natuto ka na eh. Ganon din sa pag-ibig. Hindi ka na basta-basta lang yes ng yes. Hindi ka na basta lang ligaw ng ligaw o gasta ng gasta. Kasi natuto ka na. So, dito pa lang, masasabi na ni God at ni Universe ay ang taong ito natuto na. Ang taong ito nag-mature na. Ang taong ito lumagpas na sa katangahan niya. O sige na nga, pagbigyan na natin, ibigay na natin sa kanya yung infinite possibilities. Then, you will just experience. Ito na yung punto sasabihin mo. Buong buhay ko, hindi ko inaasahan na ganito kalaki at kalawak ang grasyang ibibigay sa akin. Dahil ang tanging hiling ko lang ay tanggapin ulit ako ng taong mahal ko. Patawarin ako ng mga magulang ko. Patawarin ako ng anak ko. Tanggapin ako ng buong buo ng taong sana magiging pares ko habang buhay. Kasi alam mo, yung pinakamasarap na makamit sa buhay, yung hindi kaya bilhin ng pera. At yun yung pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap sa sariling pagkakamali, paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo. At hingi ka rin ng tawad sa sarili mo dahil inabuso mo yung sarili mo. Huwag kang humingi diretso ng tawad sa Diyos kasi wala kang kasalanan sa Diyos. Yung magiging kasalanan mo sa Diyos kung pinatay mo ang sarili mo. Yun. Kasi binigay ng Diyos sa iyo yan para mabuhay ka. Kung kikitil ka ng buhay o kikitlin mo sa buhay mo, yun yung kasalanan mo. Pero kung nagkaroon ka ng maling relasyon, maling choice of business, halimbawa, instead of doing legal business, gumagawa ka ng mga illegal, di ba? Then you have to forgive yourself and you ask for forgiveness sa mga taong nadamay mo. And at the same time, you have to create another options or what we say na mga kawang gawa, pambawi sa mga kasalanang nagawa mo sa buhay. Yun yung dapat. Tapos, kung naging sinungaling ka, naging tamad ka, and then you realize na nandito sa punto, ay hindi pala ako makakatawid dito hanggat hindi ako natututo. Lahat ito nagiging suntok sa buwan. O ngayon, kapag natuto ka, natanggap mo sarili mo, napatawad mo sarili mo, then you will realize 360-degree turn. Magtataka ka, bakit ang daming blessings sa isang pagkakataon lang. Ganon din ang kalamidad sa mundo natin ngayon. Kung nakikita ninyo, ang tibay ng mga lugar kung saan binabagyo sila ng mga putik, inuulan ng isda, inuulan ng uod, ano pa ba? Pati iceberg, nagkanda tunaw, nagbago. Ang daming pagbabago. Yun yung sinasabi sa libro ng Revelation sa Biblia. Pero, alam mo kung bakit maswerte pa rin ang Pilipinas? Dahil malakas ang paniniwala at pananampalataya ng mga Pilipino na may Diyos pa rin ang mundo. Nag-i-exist ang mga espiritu at mga energy. So kahit gaano katibay, walang-wala yun kapag Diyos na ang humusga. So ganun din sa sarili natin. Huwag nating antayin na husgahan tayo ng karma. Magbago ka, humingi ka ng tawad sa sarili mo, sa ibang tao. Ganun lang yun. You just have to embrace who you are. Huwag kang mag-pretend. Hindi ka replika. You have your own uniqueness and you are structured to be unique by God and by the universe itself. Proceed tayo sa special episode natin, okay?